Puspuso na ang investigasyon sa umano'y maluwag na seguridad sa New Bilibid Prison at kabilang sa mga isyong pinagtatalunan ay ang living out privilege ni dating Batangas Governor Antonio Leviste. Para pag-usapan niyan, kasama natin ngayon si Attorney Amado Valdez, President ng Philippine Association of Law Schools. Siya rin po ang Dean ng UE College of Law. Magandang umaga po, Dean Valdez. Welcome to Mr. Go. Magandang umaga sa iyo, Howie. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyo. Nagulat din ba kayo nung nabalitaan nyo na may living out privilege pa lang ito si dating Governor Leviste? Well, kagulat-gulat yung nangyari. Although, if you are very realistic about it, marami naman tayo nababalitaan na ganyan talaga ang sitwasyon. But this is now the first smoking gun situation na talagang meron mo palang lumalabas ng kulungan. So matagal mo nang nababalitaan na ito ay isang practice sa mga ilang preso? It's practice that it is a violation. To me, that should not be done because nagbibigay ng namamak ang ating justice system. Pag inaalaw mong lumabas sa kulungan, yung mga preso. Pero merong level kasi yan eh. Yung ating sistema is you are in maximum security, tapos pag maganda ang performance mo at hindi ka na masyado security risk, lalagay ka sa medium security. Pagkatapos niyan, from that level, pupunta ka sa minimum security. Ito nag-a-apply yung tinatawag na you are free to roam around, but inside that perimeter fence, ika nga. Ang prison kasi sa mga ordinary people, at ang talagang connotation niyan, when you speak of prison, merong wall that surrounds you na hindi ka makakalabas. That is the essence of punishment. Since yung malalaki naman yung mga prison na yan, may mga lugar na pwede kang iikot-ikot, doon na entitled yung mga tao na tinatawag na entitled sa minimum security because they are in 6 months or 1 year lalabas na sila. So nag-a-adjust na. Nag-a-adjust na para paglabas ng kulungan, hindi sila awkward sa kilos, no? Plus, if you are more than 70 years of age at kung handicap ka, you are entitled to minimum security. Okay. So, yun ang nagka-qualify doon sa minimum security pero hindi nakakalabas ng prison compound. Hindi ka nakakalabas doon sa prison compound. Ano yung pagkaintindi nyo sa living out? There's no such thing technically na living out or sleeping out. No such thing, pero yun ang tawag ng mga dating governor mismo. Living out from the maximum security or medium security, pero nasa loob ka pa rin dapat ng 4 walls or 4 fences of 4 boundaries of the prison camp. So ano yung pagkaintindi nyo sa practice na in-apply doon sa kaso ni dating Governor Well, Leviste? this is now a privileged prisoner pag lumalabas na ng walls ng Muntinlupa, hindi na dapat yun because that marks the system na. Hindi na dapat yun. So mukhang regular niyang ginagawa yon at may tawag pa na living out privilege. Pero somsabi niyo ngayon, walang legal basis ito. There's no such thing as living out privilege. Walang legal basis kung yan. inalaw nila yon at most of the time nasa labas siya ng kulungan, hindi siya nakakulong. Nagbabakasyon lang siya doon sa Muntinlupa. Naririnig din namin yung sleeping out privilege. Meron bang kaibahan yan sa living out? O pareho lang yun? Pareho lang siguro yun. Sabagay, parehong it should not exist legally. It should not exist na allowable situation. So kung ginagawa nila yon, it is a violation. Meron silang pagkakasala, may infidelity in the custody of prisoner, meron tinatawag na evasion of service sapagkat walang justification. Kung walang justification, halimbawa, hindi siya, lumabas siya para magpa-hospital because wala namang medical facilities, okay yun, it's justified. Kung i-escortan siya para to dalawin yung isang may sakit, kailangan siya, okay yun. But kailangan babalik siya within a certain time doon sa kulungan. Kayo ba ay sang-ayon doon sa practice na yon kung may posibleng gawing legal yon? Hindi, living out. Hindi ako in favor dyan because nadidefeat na yung reason kung bakit ka bibigyan ng punishment.
At ang punishment na yan to be confined. Confinement ang punishment. Ang prison term is a confinement under the authority of the law. Ika nga para ang purpose niyan kasi is to save the society from you and also for you to be reformed. Ay, sinabi ni dating Governor Leviste na pinayagan daw siya ng dating administrasyon, yung previous administration. No? May authority ba, may discretion ba ang ang palasyo, ang Malacanang, halimbawa, na bigyan ng ganyang klaseng pribilehyo walang authority, no one is above the law. Kung ibinigay yan, they are violating the law. Malaking paghamak yan sa batas natin at saka sa sistema natin, judicial system natin, prison system natin. So si Governor Leviste, si ex-Governor Leviste ay over 70, siya ay senior citizen. How are sentences applied to senior citizens? Well, entitled na sila sa minimum security, but not living out or sleeping out. Minimum security, if they define living out or sleeping out is yung minimum security sa loob din ng bilibid, that is legal. Pero pag lumabas na siya ng gate at nagpunta sa mall at nagpunta sa kanyang condo, hindi na yun allowed. It's already a violation. So ngayon nahuli siya at nalaman natin na hindi pala legal yung nangyayari. Ano yung posibleng parusa sa kanya? Well, may tinatawag na evasion of sentence. Pwedeng tignan niyang sitwasyon na yan. Yung evasion of sentence, lalo siyang, there's another crime at magkakaroon siya ng another prison term. No? Yung infidelity naman, yun namang nagbabantay sa kanya. Pero siya ba dapat ang parusahan kung pinapayagan naman siya? I mean, sa isip niya, baka pwede naman talaga gawin yon dahil may pahintulot naman ng mga nagbabantay sa kanya. Nagsayaw sila ng boogie, so takes two to tango, ika nga, takes two to boogie. So sa tingin mo, alam niya na mali yun, ginawa pa rin? Alam niya na mali, alam din ng mga prisoners, prison guards niya na mali. So dapat they should accept the full consequences ng action nila. Talaga bang maraming pribilehyo na ibibigay sa mga presong may kaya? Nagkaroon na ba kayong kliyenteng gano'n na may kaya tapos humingi siya ng pribilehyo dahil may kaya siya, binigyan siya pinayagan siya magkaroon ng mga luxuries sa loob ng preso? Ang privilege should not come from yung status mo in life. Ang privilege should come from your circumstances. Halimbawa, handicap ka. Halimbawa, over 70 years of age ka. Halimbawa, lalabas ka na 6 months or 1 year. Yun ang privilege. Mahirap ka, mayaman ka, nakatakda naman sa rules and regulation yan na you are entitled to it. Kasi nagkaroon kami ng ulat, ipinakita yung isa namang presong may kaya, si Rolito Go. No? May sarili siyang parang bahay kubo, no? Sa loob ng prison compound, pero parang private quarters niya yun, hiwalay doon sa prison cell ng yung mga karaniwang preso. Anong tingin niyo doon sa sitwasyon na yun? Yung ba'y legal? Nasa loob siya ng prison compound, sa prison area? Pero preso pa rin siya, no? No matter how yung cage mo ay golden, even if you are in a golden cage, ibon ka pa rin hindi malaya. Pero no? legal yun sa tingin niyo? I think hindi pa rin, meron pa rin hindi maganda doon. In terms of implementing the law, yung severity or harshness ng confinement kailangan pantay-pantay. Ano naman dapat ang pananagutan ng mga nagbabantay kay dating Governor Leviste at pumayag na magkaroon siya ng kung binabayaran sila dahil binibigyan siya ng privilege at nagbabayad siya for that, then there will be corruption, anti-graft laws na pwedeng ibato sa kanila, no? Or infidelity in the custody of prisoners, mga 6 years din yan na preso at na imprisonment. Yung isang argumento o justification na narinig namin kay Prisons Chief, ang Chief ng Bureau of Corrections, si
Mr. Ernesto Diokno, sinasabi niya na itong mga may kayang preso, nakakatulong daw sa penal institution. Ano kaya yung tinutukoy niya? In terms of resources ba sila nakakatulong? Alam ko dati si Mr. Romy Halushos. Kung nagko-contribute sila sa mga sports activity, whatever, then that should be credited. Meron naman kasing credit yan for good behavior eh. Kasama yun, pag nagbibigay ka ng donation. Good behavior. Bibilangin na kung ilang taong ka pa magsiservisyo, siguro i-discount nila yon, but not to be allowed to go out of the prison. Hindi dapat justification yan because it's the duty of government to provide the necessary facilities doon sa loob. At ito namang mga prison system natin may mandate sila to go into agro-industrial activity to produce the funds para sa upkeep nila Meron nakalagay doon sa mandate nila dyan. Kasi yung mga iwahi galimbawa, ang lalaki ng mga land grant dyan, they could go into agricultural pursuit. Sa loob ng kulungan, they can get into making handicrafts. But they should not go into manufacturing drugs. Gaya na expose So in other words, kung ikaw ay isang preso at may kaya ka, marami naman magagawa sa loob ng prison compound, no? Sa iyong terms of your entrepreneurship. Maraming magagawa siguro at i-welcome din ng ibang preso yung tulong mo, but not to the extent na pwede kang lumabas at yun ang magiging justification. It cannot be tingin nyo ba mapipigil na itong practice na to dahil na-expose na yung ginagawa ng isang preso? Kung yung pagpigil, Howie, pwedeng pigilin. It's just a matter. Andun na naman yung tinatawag mong naririnig ko sa yung political will. Doon sa eyewitness mo, sinasabi mo palaging political will. And this should be part ng governance, yung political will. It always reduces into that term, good governance. Okay. On that note, maraming salamat, Dean Amado Valdez. Maraming salamat. It's a privilege to be in your show, Howie. Maraming salamat. Thank you po. Thank you.